Hi sir, good morning. Opo. Sir, sabi niyo po kanina, ito lang ulit yung sinasabi, yung grand plan to destroy your image, yung lahat ng nakaalay kay President. Yes. Nararamdaman niyo po ba kung talaga nag-work yun, considering na sa mga survey, may mga survey na lumalabas recently na kung dati nandun kayo sa top 6, kayo nila Senator Bongo, biglang parang pababa, kayo ng pababa. Depende yan. Kasi meron ding nakita kong survey na tumataas din ako. Hindi ko na, I'm not fighting these survey firms. Niniwala pa rin ako sa kanila, pero sige lang, titingnan natin. Pero as I've said, pwedeng negative or positive ang naging epekto nito. Nag-aalala ba kayo, sir? Nag-aalala kayo dun sa sinasabi nyo na non-stop na demolition job against you? Well, hindi ko nag-aalala dahil nakikita ko naman yung taong bayan. Kahit saan ako pupunta, naramdaman ko man din yung init na kailang pagtanggap sa akin. Kaya hindi sila nagmamayabang ako. That's my honest opinion. May honest opinion lang. Nakikita ko naman na tanggap pa rin nila ako. So, sige lang. Fight lang tayo. Mahaba pa naman itong kampanya. Sir, alam po natin na you're very close with the Duterte family and medyo marami pong mga political na away ngayon concerning them. Do you think this will affect kung ano po yung kalalabasan nitong election na to para sa inyo? Yes, it may affect either way. Either way. Pwede akong manalo o pwede akong matalo dahil dyan sa gulo na yan. But I am more inclined to believe doon sa mananalo tayo. May effect talaga ito. Plus minus ito, plus minus. May effect ito. Alam mo naman ng Pilipino, yung mentalidad ng Pilipino ay jihadista. Nakikita lang, pag binubugbog ka palagi, parang Fernando Po Jr. ba? Diba? Pag binubugbog ka palagi, naawa sa'yo yung taong bayan. Which dapat naman talagang kaawaan dahil mga Kristiyano tayo. Hindi naman tayo yung mga violenting tao, di ba? Kristiyano tayo, naawa tayo sa taong binubugbog. So, I hope the effect would come out that way. Hi, sir. Yes. Yes. Sir, what do you think are the achievements na nagawa po ninyo the past years that you're in the Senate that should convince voters to vote for you this time for your re-election, sir? Well, alam mo, ang gauge ng performance ng senador, hindi naman doon sa pamimigay ng mga programa sa mga taong bayan dahil hindi mo namin trabaho yan. Dapat ang gauge ng performance ng senador ay paano siya gumawa ng batas. So pagdating naman sa batas, paggawa ng batas, dapat ang gauge dyan kung ano mga batas na sponsor mo na nagiging batas. Kasi kung sabihin mong author lang, I can be an author to all the bills that is being passed in the Senate. Pero kung ang pinakamahirap kasi dyan, yung sponsor ka because you will be the one defending the bill, you will be the one debating for it. So sa awa ng Diyos, may napalusot naman tayo ng mga batas. Although yung iba hindi pa nakalusot dahil nga very stiff yung opposition, medyo matagal na makalusot yung ating mga measures na in-sponsor. But for the record, meron naman tayong nagawa rin. Number one, yung PNP, BGMP, BFP, Biocor, High Quality Bill, napalusot natin yan. Yung BFP, Bureau of Fire Modernization Program, napalusot natin yan, naging batas na yan. Yung Anti-Terror Bill, we co-sponsor tayo, Anti-Terrorism Act. Co-sponsor tayo doon, we help in the passage of that law. So far, yun lang masasabi ko sa inyo. Yan, mga pending ko pa na medyo mabibigat, yung restoration of death penalty for high-level drug traffickers. Ay medyo hirap ako dyan, pero rest assured, hindi ako hihinto dyan. Ipaglalaban ko pa rin yan in the next Congress kung ako siswertehin. At yung pagbabalik ng mandatory ROTC.
Dahil kinakailangan talaga natin yan ngayon, lalong-lalo na yung nagbabadya na threat sa West Philippine Sea, kailangan natin ng malakas na reserves. And the only way that we can have a reserve that can be mobilized anytime is through ROTC.